Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Leoncia Talian, sabi niya, I think Kim Pao trust each other. They are honest and loyal to each other. We know excess fans want to separate Kim Pao. They are sad if they see if Kim Pao are happy. So every move, every word is being watched. Good for them, especially Kim is unbothered. She is always positive, happy in spite of negativity. She trusts our Lord knows what is best. Let us always pray for them. Maraming salamat po sa inyong komento. Correct, tama po kayo, Ginang Leoncia Talian, sa inyong mga sinabi, no? So, si Kim and Paolo Avellino, meron silang give and take relationship. And syempre, may pagmamahal sa isa't isa. Caring and concern. Kung bagay pinapahalagahan po nila mga kakimpaw, yung relasyon nilang dalawa. Kaya naman, yung mga gustong i-separate or maghiwalay si Kim and Paolo or masira po yung tambalang Kim Pao, syempre hindi po sila magtatagumpay. Dahil mas lalo pong pinapatunayan ni Kim and Paolo Avellino yung tatag and syempre yung lalim po ng relationship meron silang dalawa. Araw-araw po nila yung pinapatunayan at araw-araw din po nila yung ini-improve sa pamamagitan po ng pagbabago ng mga dapat pong baguhin para mas lalo pong maging maayos at tahimik ang kanilang relationship. Kasi alam din po ni Kim and Paolo Avellino na talagang marami pong nagmamatiyag sa kanilang mga kilos at sa mga salita po nila na kung saan ay pwede pong magamit or maribat kay Kim and kay Paolo. Kaya naman nagiging extra ingat po sila mga kakimpaw. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa kaganapan po kay Chinita Princess kanina. So nakita natin sa live po ng Ed Showtime mga kakimpaw na present po si Chinita Princess. So pakarating niya po mga kakimpaw from Cebu. Rekta naman siya sa Ed Showtime studio para po syempre mag-host at magpasaya po ng mga televiewers at ng mga madlang people. Grabe mga kakimpaw, no? Wala po siyang kapaguran. Talagang to the highest level pa rin yung kanyang energy. Syempre, since andyan si Chinita Princess kanina, syempre ang sasabihin ninyo ay hindi kasama si Chinita Princess dito kay Paolo Avellino, ganap dito sa Mindoro para yan sa Sabuyan Festival. Yes, hindi po kasama si Chinita Princess kasi present po siya sa Ed Showtime. So, bali hindi na siguro siya pinasama ni Paolo kasi nga saglit lang din naman si Paolo. Mabilis lang din naman po siyang uuwi mga kakimpaw after po ng kanyang event doon. Uwi na din po agad si Paolo. Pagkasama si Chinita Princess, siguro magtatagal yan. Pero pagka ganyan hindi po kasama, nako mga kakimpaw, atat na atat yang umuwi agad ng Manila kasi nga wala daw pong kasama si Chinita Princess. And hindi po si Paolo mapalagay pag malayo po sa tabi ni Kim Chu. So 7 pa po ang start mga kakimpaw ng event diyan po sa Pola Mindoro mga kakimpaw. 7 pa yun. So medyo madaling araw na, no? Uuwi si Paolo mga kakimpaw dito sa Manila dahil gabi na pala ito sisimulan mga kakimpaw. So late night na yan matatapos, kaya naman expect natin na madaling araw pa uwi na rin si Paolo Avellino. At sa mga nag-aalala naman po kay Paolo kanina, okay na okay lang si Paolo at ligtas pong nakarating dyan po sa Mindoro kasi ang lakas daw po ng ulan, ang lakas po ng alon, ang lakas po ng hangin mga kakimpaw. Kaya nag-aalala po ang maraming fans
And also, maging si Chinita Princess, nag-aalala din po yan mga kakimpaw. Baka nga napatawag pa yan kay Paolo Abilino para kamustahin ito mga kakimpaw. Baka nga hindi pa po mapalagay si Chinita Princess habang siya po ay nasa It's Showtime dahil ang lakas po ng alon, ang lakas ng ulan, ang lakas po ng hangin. 'Di ba? Kahit sino naman po mga kakimpaw, hindi talaga mapapalagay pag yung malapit sa yung puso, andoon po sa biyahe. Tapos sobrang lakas pa ng alon. Pero praise God mga kakimpaw, dahil safe na safe pong nakarating si Paolo dyan po sa Mindoro. So bali yung mga Kimpaw fans, Pawnatics ay kanina pa pong umaga nandyan sa Mindoro para po sumuporta dito sa event ni Paolo mga kakimpaw. Grabe sila, di ba? Talaga namang all out support po sila sa ganap or sa mga individual ganap ni Kim and ni Paulo. So as of today or as of tonight mga kakimpaw, ang dami na pong tao sa place. Nakita din po natin na talaga namang dinumog at dadagsain ang event na to. Lalo na't andyan si Paolo Abilino. Nako, pagkakaguluhan yan at pagkakaguluhan po ng mga kababaihan, mga seniors, 'di ba? Bata, matanda, kikiligin kay Paulo lalo na po pagdangharana na si Paulo mga kakimpaw. At para naman po sa mga nakaabang dyan na bashers na handa pong mag-abang sa mga ganap kay Paula Avellino at i-link sa kung sino-sinong babae dyan mga kakimpaw, nako, wala po kaming pake dyan. Dahil alam namin ginagawa lamang ito ni Paolo para po magpasaya and also para mag-entertain ng mga taong nasa venue na yun ngayong gabi. Kaya please lang, walang magsiselos mga kakimpaw. Walang gagawa ng issue ukol dyan kasi alam nating trabaho po ang pinondodyaan ni Paolo Avellino. At alam na din po ni Chinita Princess mga kakimpaw ang mga gagawin ni Paolo Avellino dito. Okay, wala na pong magsiselos mga kakimpaw. Lahat yan ay ipinaalam na po ni Paolo kay Chinita Princess. At alam din niya ni Kim Chu bilang siya po ay artista na ganyan talaga ang ginagawa ng mga aktor pag naiimbitahan po sa isang festival or sa isang event na talaga namang kailangan ma-entertain yung mga tao na ando doon, mga kakimpaw. Kasi syempre, binabayaran yung takbo ng oras mo. 'Di ba? Yung performance mo doon, mga kakimpaw. So parang nasa 250 to 400k ata ang TF nitong si Paula Avellino. While si Chinita Princess nasa 500 to 1 million. Depende po sa oras at depende rin sa ipapagawa kay Chinita Princess. So talagang mataas yung TF nitong si Kim Chu mga kakimpaw. Kaya naman na hindi po siya maikuha-kuha ng ibang mga katulad po nitong event kasi talagang high paid si Chinita Princess unlike kay Paolo na 250 to 400 lamang po ang kanyang talent fee. Kaya siya po yung madalas na kinukuha sa mga festival, sa mga event, 'di ba? Para po mangharana dahil siya po yung afford ng lang mga probinsya, mga kakimpaw. Kaya wag po kayong magtatampo, okay? At si Chinita Princess naman mga kakimpaw ay nagaantay sa pag-uwi po nitong si Paolo Avellino dahil uuwi naman po yan agad mga kakimpaw. So kayo ba, anong masasabi ninyo dito sa ating update? Please comment down below dahil babasahin natin yan sa mga susunod pong update.